The Old Testament tells us the original plan. Ito pa, yung Old Testament daw po, kasi ba may dalawa yun, Old and New Testament. Yung Old Testament daw po, doon talaga isinasalaysay or sinasabi sa atin yung original plan ng ating Panginoon. Kasi old nga, diba, yun talaga yung kapanahunan nila, yun talaga yung original plan na sinabi ng ating Panginoon o nakasulat doon na kailangan natin sundin. Syempre, hindi naman yun isusulat lang na parang joke lang yun or hindi daw na babaliwalain natin, kundi sunulat yun para sundin natin at sabihin kung ano talagang plano ng ating Panginoon para sa atin. And number 2 po, the Old Testament explains to us the problem. Ito naman po, diba? Kaya nga po, parang open letter yung Old Testament, diba? Lahat sinasabi lang open, but even yung mga problem, diba? In-explain sa atin yun. At syempre, nandun yung solution, hindi lang pwede yung problema lang ng syempre, nandun na rin yung solusyon na kailangan natin gawin. And number 3 po, the Old Testament promises us the solution, diba? Pero naman po, may kalakip ng problema, syempre lahat yun may solusyon. Walang problema sa ating Panginoon na hindi na susolusyonan. Lahat may kapalit na solusyon. Bawat problema na lang hindi maaari, hindi nabibigyan ng solusyon. Talagang walang imposible. At saka tayo din naman, diba? Dapat lagi nakatalak sa isip natin na walang problema ang walang solusyon at walang problema hindi kaya solusyonan ng ating Panginoon. Kaya nga, diba, nag-pray tayo sa Kanya, bigyan tayo ng guidance, knowledge, and wisdom sa Kanya upang sa mga ganyan na panahon na may problema tayo, masatagal natin ang ating sarili na talaga may solusyon sa bawat problema na pinakaharap natin at tayo natin kasama ang ating Panginoon. And application naman po, paano natin tumapay sa ating buhay. Number 1, turn to God's original plan through Jesus. Ito po, pumunta po tayo sa God's original plan ng ating Panginoon. Syempre yung Old Testament, diba? Kailangan nag-basing daw tayo doon. Parang binabalikan din natin yun, diba? Hindi porket may New Testament na kailangan baliwalain natin yung Old. Kasi diba yun talaga yung original plan. And number 2 po, trust God's plan with patience and endurance. Ito po, kailangan nagtitiwala tayo sa ating Panginoon kasi dapat nagtitiwala tayo sa kakayahan na meron siya. Dahil walang limitation yung makapangyarihan natin, pang limitless siya, kumbaga. Talagang lahat kaya niya, pero binibigyan niya sa tamang pagkakataon, diba? Pag dapat may patience tayo sa mga prayer natin, pag alam natin hindi pa pinibigyan natin pang, it means na hindi pa yung para ngayon, diba? Huwag natin madaliin yung bawat prayer na hinihiling natin sa Kanya dahil isipin natin na matutupad yun, hindi lang sa ngayon, kung hindi man natupad, diba? Kailangan natin mag-antay, kailangan natin pagkatiwalaan yung perfect timing ng ating Panginoon. And lastly po, trace the story of Jesus throughout the Old Testament. Ito po, i-trace natin, talagang balikan din natin yung mga nangyari before, diba? Yung istorya ng ating Panginoon, kung paano nagawa lahat, diba? Kung paano nandito na tayo ngayon sa kasalukuyan, diba? Nandun kasi parang hindi naman tayo pwedeng mag-shortcut sa New Testament na mali po. Kailangan mag-Old Testament mo dahil nandun lahat ng original talaga yung kapanahunan pa ng ating Panginoon. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag po itong munta na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po.